ang kwento ng container ship at ang trahedya sa tulay ng Baltimore. Isang malungkot na pangyayari ang naganap noong Miyerkules nang aksidenteng bumangga ang isang Singaporean flag container ship sa Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, Maryland, na humantong sa pagkamatay ng 6 na manggagawa sa construction at bahagyang pagbagsak ng tulay sa Patapsco River. Hi, ako nga pala si JJ Santos. Welcome dito sa aking channel Skill Media TV. Kung interested ka sa mga topic na katulad nito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para ma-notify kita sa mga susunod na upload. Okay, so back to the topic. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pag-aalala sa isa sa pinaka-busy na mga daungan sa bansa at nagpapalakas ng mga alalahanin tungkol sa pagkasira ng tulay. Tinutok ang pansin sa sasakyang bahagi, kilala bilang ang MV Dali, na may habang halos 1,000 feet. Ang MV Dali ay umaalis mula sa Baltimore Harbor papuntang Sri Lanka nang mabangga ang suporta ng tulay mga bandang 1:30 ng umaga Eastern Time. Base sa datos mula sa pag-uulat ng LCG, ang sasakyang ito ay naglalakbay sa bilis na 8 knots bago ang banggaan. Sa mga video, makikita ang nakababagabag na pagbagsak ng 1.6 miles structure ng tulay sa malamig na tubig matapos ang pagbangga. Itinigil ang mga operasyong paghahanap at pagliligtas noong Martes ng gabi. Pinuri ni Maryland Governor Wes Moore ang mga tauhan ng MV Dali sa pagpapadala ng mahalagang emergency alert na nagpadali sa paglikas ng tulay bago pa dumami ang trapiko na maaaring magdulot ng karagdagang pinsala. I recognize that many of us are hurting right now. I recognize that many of us are scared right now. And so I want to be very clear about where everything stands. We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. Our administration is working closely with leaders from all levels of government and society to respond to this crisis, and not but just by addressing the immediate aftermath, but also by building a state that is more resilient and a state that's more safe. That is our pledge, and that's our commitment, and we're going to keep that commitment. Sa ngayon, ang mga otoridad ay patuloy na naghahanap ng sanhi ng aksidenteng ito na sinasabing nag-ugat sa mga isyu sa kuryente na ipinagbigay alam ng mga tauhan ng barko bago ang banggaan. Ayon sa mga record, may naganap na insidente sa Port of Antwerp sa Belgium noong July 2016, kung saan nasira ang barko matapos tamaan ang pader ng daungan habang ito ay nagtatangkang mag-unmoor. Ang pangyayaring ito ay nagresulta ng walang pinsala. Sa kabila ng insidente, naayos ang Dali at nanatiling operasyonal. Bukod dito, isang inspeksyon sa San Antonio, Chile, noong Hunyo ng nakaraang taon ang nagpakita ng mga kahinaan sa propulsyon at auxiliary machinery. Gayunpaman, pumasa ang barko sa mga inspeksyon sa ibang bansa at may mga sertipiko na nagtitiyak ng struktural na integridad at operasyonal na kakayahan nito. Kinumpirma ng Maritime and Port Authority of Singapore na scheduled ang susunod na pagklasipika at opisyal na pagsusuri ng MV Dali para sa June 2024. Sino ang nag-charter sa barko? Kinumpirma ng Danish shipping giant na Maersk na sila ang nag-charter sa MV Dali. Nagpahayag ang Maersk ng kanilang pakikiramay sa mga naapektuhan ng trahedyang naganap sa Baltimore. Simula ng palawakin ng Panama Canal noong 2016, ang daungan ng Baltimore ay nagtataguyod sa mga malalaking barkong kargamento na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ikaw, kabaro, ano sa tingin mo ang dahilan? Huwag kalimutan mag-comment. Salamat sa panonood.